Trending ito ngayon. Ito. Nagbiyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the two doublet daw ho, dalawang malakas na lindol. I cannot say. Pero bakit ho? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay tayo dito. Okay ho pagkakagawa kaya ng mga structure? Ganun po It's ba? possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu. No? But we will leave that up to Experts. PhilVox and the expert. Tama ho ba isipin na dahil handa yung mga tao o sanay na sila sa lindol, this part of Mindanao, kaya wala hong masyadong casualties and damage Katulad to ng property? sinabi ni Sec Vince kanina, hintayin siguro natin kung ano yung tama talagang assessment. Pero siguro, dahil na rin sa biyaya ba ng Diyos, nagpapasalamat kami na hindi masyado malaki. Hindi sila pwede, parang nakikita mo parang hindi sila pwedeng magsabi ng maganda tungkol sa Davao. Ang pinakamaganda lang nilang sasabihin na sa awa ng Diyos, walang nangyaring masama. They will not say na maganda ang pagkagawa ng mga structure sa Davao. May it be private buildings or public infrastructure. Malakas ang naging lindol sa Davao region. Umabot sa Davao na malaki din ang intensity. Wala man silang makita kahit mga cracks. Pero wala pa rin sasabihin na maganda. Wala rin naman sasabihin pangit, pero ipapasa Diyos nila. Hindi nila sasabihin talaga. Parang bawal silang magsabi ng maganda sa Davao. Parang bawal sa kanila na purihin ang Davao. Parang bawal sa kanila na iangat ang Davao. Kasi nga, kahit na maganda ang nangyari, ang sasabihin nila, salamat sa Diyos at hindi nagkaroon ng malaking problema. Ano ba? Kakaiba, ano? Matagal na akong hindi bilib dyan kay Vince Dizon. Lalo lang pinatunayan ni Vince Dizon na yung kanyang trabaho ay papugihin si Marcos, maging spokesperson ng lahat ng kabinete at maging man on the ground. Pero sa totoo lang, propagandista pa rin siya para sa Marcos administration.